Isang mapagpalang araw sa iyo, Boss Dark. Ako nga pala si Jeric. From Barangay Divisoria, Zamboanga City po ako. Nabalitaan ko po na naghahanap ka ng true resort horror stories. Kaya hindi ko na po sinayang pa yung pagkakataon na ito. Nais ko din po magbahagi ng aking nakakatakot na karanasan na totoong nangyari sa isang bagong exclusive na private resort dito sa Zamboanga City. Hindi ko na lamang po babanggitin yung mismong name ng resort para na rin sa kanilang privacy. Actually, 4 kaming magbabarkada na puro lalaki ang nakaranas ng nakakagimbal na pangyayari na ito. Sana ay isa ito sa mapipili mo, Boss Dark, na mai-feature sa iyong channel. O siya, tama na ang maraming intro. Sisimulan ko na po ang aking pagkwento. Nangyari ang nakakatakot na karanasan na to last month lang. Nang ang isang barkada namin na itago na lang natin sa pangalang Alex ay nagpasyang i-celebrate ang kanyang birthday sa isang private resort. Dahil sa halos napuntahan na namin lahat ang sikat na mga resort dito sa lungsod namin, ay sinubukan naman namin yung kakabukas na bagong private resort. Medyo malayo ang location nito sa lugar namin, pero wala na kaming pakialam pa. Basta't ang mahalaga ay masaya naming ipagdiriwang ang kaarawan ni Alex. Makalipas ang 2 araw ay dumating na nga ang pinakahihintay naming birthday celebration. At the same time, bonding na rin namin ito. Dahil lahat kami ay pawang mga busy na rin sa aming mga trabaho. Kaya ito na lang yung oras namin magbanding. 4:30 yung eksaktong oras ng dating namin sa nasabing resort. Ang masasabi ko lang ay wala namang gaanong espesyal na magandang spot sa resort na ito. Napakasimple lang nito, na tipong pang-rent lang talaga yung purpose. Ultimo pagkain nyo ay ikaw pa yung bahala kung magdadala ka ba o magpapakatering ka na lang, dahil wala itong sariling restaurant. Akala namin ay mababagot kami at paglalangoy lang ang magagawa namin sa naturang lugar. Ngunit laking tuwa namin dahil may karaoke bar pala ito. Sobrang saya ang nadarama ni Alex dahil naisip niya na buong magdamag kaming magkakantahan. Ngunit bigla kaming nalungkot sa sinabi ng caretaker ng resort na hanggang 10 PM lang daw pwedeng kumanta sa naturang karaoke bar dahil sa may barangay ordinance daw na pinapatupad ang kanilang barangay upang di makaistorbo sa mga kalapit na bahay sa paligid ng resort. Ngunit gaya ng inaasahan, bilang mga pilyong magbabarkada ay hindi namin pinansin ang patakaran na ito. "Isang kanta pa mga bro, tara!" sigaw ng isa naming kaibigan habang hawak ang mikropono. "Oo ba? Birthday naman ni Alex eh. Tara! Kanta pa tayo. Huwag na natin pansinin ang patakaran na yan. Sige, pili na kayo ng kanta. Go!" sagot naman ng isa pa naming kaibigan, na sinundan naman ng malakas naming tawanan. Hindi na namin namalayan na ang aming munting kasiyahan sa gabing iyon ay maaaring makaabala sa mga hindi nakikitang nilalang. Ang oras ay lumipas at sa pagod ay isa-isa kaming nakatulog sa loob ng naturang videoke bar. Makalipas ang 1 oras, ganap na 11:30 na ng gabi, kaming 4 ay naalimpungatan dahil may narinig kaming isang ingay. Nung una ay di namin ito maintindihan, ngunit kami ay unti-unting nakaramdam ng labis na sindak dahil isang malamyos na boses na nanggagaling sa mikropono ang aming narinig. Isang boses
na sigurado kami na hindi galing sa amin dahil kaming lahat ay pawang mga lalaki. Malinaw naming naririnig ang isang malalim na boses ng isang babae na kumakanta sa awitin na Wala Na Bang Pag-ibig na kanta ni Jaya. Ngunit ang paraan ng pagkanta ng nasabing boses ay nakakapanindig ng balahibo. Habang kami ay di makapagsalita at di makagalaw sa labis na takot na nadarama, ay luminga-linga kami sa paligid. Nagbabaka sakali kasi kami na baka may ibang tao pa ang nakapasok sa loob ng karaoke bar. Ngunit napagtanto namin na kaming apat lang talaga yung naroon. Habang nasa ganung sitwasyon kami, ang boses naman ay palakas ng palakas at ang mga salita ay unti-unting lumilinaw at hindi kami nagkamali dahil isang tinig ng isang babae talaga yung lumalabas na boses sa mikropono na tila nagmumula sa kawalan ang umaawit ng Wala Na Bang Pag-ibig sa isang paraan na puno ng hinagpis at sakit. Ang lamig ay biglang bumalot sa buong videoke bar. Sa takot naming magkakaibigan ay nagdikit-dikit kami sa isa't isa. Si Alex naman na kanila lamang ay masayang nagdiriwang, ngayon ay nanginginig na sa takot. Sabi na nga ba dapat sumunod na lang tayo kanina sa patakaran na sinabi ni Manong. Bulong ni Alex sa amin. Ang boses ay patuloy na umaawit at sa bawat nota, ang temperatura sa loob ng videoke bar ay pumababa. Hindi namin alam kung saan nanggagaling ang boses, ngunit alam namin na hindi ito pangkaraniwan. Habang nagaganap ang nakakagimbal na pangyayari na iyon, ay mataimtim kaming nagdasal na sana mawala na yung presensya at yung nakakatakot na boses nito sa loob ng karaoke bar. At sa isang iglap, ang boses ay tumigil, ang lamig ay nawala, at ang katahimikan ay bumalik na. Matapos nun ay kumaripas agad kami ng takbo papunta sa bahay ng resort. Halos di kami nakatulog nung gabing iyon dahil iniisip namin na baka bumalik na naman yung presensya na iyon. Mula noon, kaming magkakaibigan ay hindi na muling nagpabaya sa mga patakaran ng isang lugar. Ang kaarawan ni Alex ay naging isang paalala na ang mga patakaran ay nararapat sundin at ang paggalang sa mga hindi nakikita ay mahalaga. Hanggang dito na lamang po, Boss Dark, ang aking nakakatakot na karanasan. Maraming salamat at more power sa iyong channel.